So yun mga kabisdak. Kumusta? Magandang araw ulit sa inyo. So ngayon, update tayo. Ito na naman pag-uusapan natin ngayon tungkol sa hinahanap na bilyonaryo na si Atong Ang. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Let's go! Samahan niyo na ako hanggang dulo. So yun na nga mga kabisdak, no? Update tayo doon sa kay Atong Ang. So sa mga nakalap nating mga balita. So nasaan na nga ba si Atong Ang, mga kabisdak? Okay, so yun. Bago ang lahat, bago tayo magtuloy-tuloy hanggang dulo, kung hindi ka pa subscriber sa ating munting channel, huwag naman sana kalimutan subscribe ang ating YouTube channel. Road to 10k subscriber na tayo, mga kabisdak. Okay, so yun, sa lahat ng nakapanood ng video na to, maraming salamat, mga kabisdak. So ngayon, ano na ba ang nangyari kay Atong Ang, nasaan na nga ba siya? So marami tayong nasagap na balita dito, mga kabisdak. So yun na nga, nakarang araw lang is yun nga ay sinalakay na naman yung farm. Okay, so may mga ibang farm pa pala si Atong Ang, hindi lang pala sa Laguna, hindi lang pala sa Batangas, no? Okay, meron pa siya sa bandang norte, sa may bandang Pampanga. So yun nga, sinalakay doon at wala pa rin. Ayon sa nasagap natin ng balita, si Atong Ang is nandito pa rin pala daw sa Pilipinas. Ano sa tingin niyo, mga kabisdak, nandito pa rin ba sa Pilipinas yan? Yun nga, sabi naman nila is karami namang yung sinasabi naman ng iba is nasa ibang bansa naman. Okay, so para sa akin siguro nasa Pilipinas pa. Yun nga, sabi nga is palipat-lipat daw ng lugar. Kumbaga, syempre, bilyonaryo yan, hindi basta-basta na tao yan, daming kapit yan, tama? So iba-iba doon sa sakyan na ginagamit, palipat-lipat doon ng lugar. Yun, kung totoo. Kasi wala, haka-haka lang naman at wala naman nakapagsabi na ganun talaga at nandito pa talaga si Atong Ang sa Pilipinas. Pero yun nga, sabi nila, marami naman na pagsabi is si Atong Ang. So kung natandaan nyo si Kibuloy, tama? Is mayaman din po yan, tama? So ang sabi, baka daw si Atong Ang is nandyan lang yan sa mga yun, syempre si Atong Ang maraming properties yan, farm, tapos may mga negosyo pang iba yan at marami pang bahay yan. So baka nga daw is mayroong underground or yun, doon nagtatago. So kaya ano sa tingin nyo, totoo kaya na pwedeng makatulad kay Kibuloy na yun nga, nagtatago, may underground sa ilalim ng lupa, doon nagtatago, syempre mayaman, kompleto yan, kumbaga pinaghandaan, tama? Pero para sa akin yun, siguro hanggat hindi mahanap dito sa Pilipinas yan, kaya sabihin natin na pa iba-ibang sasakyan, iba-ibang lugar, palipat-lipat, para sa akin siguro na sa ibang bansa na yun, mga kabisdak. Pero syempre yan nga, hindi yan dumaan sa airport, hindi yan nag-airplane. Syempre grabe naman kasi, napakaraming kapit yan. Possible yan, sa dagat yan dumaan, baka nag-speedboat yan, no? Ano sa tingin niyo, mga kabisdak? So yun nga ang may tayo doon na kaya lang daw kasi yun, isa issue dito sa Pilipinas natin, no? So marami namang nangyari issue nakaraan. Ano ba yun? Yung sa flood control, parang ginawa lang daw panakip. Marami tayong nakakalap na balita na ganun daw ang nangyayari para mawala daw or malihis yung usap-usapan. So yun, bahala na sila dyan, basta yun lang yung natin na si Atong Ang is sana lumutang na at magpaliwanag, kasi hindi pa naman talaga siya totally na siya talaga ang suspect. Kumbaga kumbaga sa hinala parang kumbaga
kailangan niya magpaliwanag sa nangyari dun sa mga sabungero. Kasi hanggang ngayon, syempre, lahat ng sangkot or ay biktima, mga kamag-anak ng biktima na nawawalang sabungero, is talagang nananawagan sila na sana at magpaliwanag. So, yun. May napanood naman tayo na nagsasabi na baka nga daw kapitbahay lang niya sa Canada si Atong Ang. Possible. Tama kasi. Maraming kapit yan. Pwedeng nasa ibang bansa, pero pwedeng nandito pa rin sa Pilipinas. At totoo yung mga nasagap natin na balita na palipat-lipat ng lugar at iba't ibang sasakyan ang ginagamit. Saka grabe naman din, siyempre, napakaraming bodyguard at maraming kapit talaga, hindi basta-basta. So yun na nga, bigo yung mga kapulisan na makita si Atong Ang sa isa sa farm sa bandang norte sa Pampanga, no, wala sila nakita. Ganon din sa bahay, ganon din sa farm niya sa Laguna at saka sa Batangas. So, syempre, hindi naman basta-basta yan eh. Para sa akin, baka nga nasa ibang bansa yan. At yun, sa susunod nating update, kung ano nang mangyayari, naway magpakita na siya. Kung totoong wala siyang kasalanan. So, sa una kong video, no, maraming nag-comment at doon ako natawa sa inyo mga kabisdak. May nakita naman tayong comment doon, lalabas lang daw kapag ginamitan ng kulam. Doon ako natawa. So, yun. Grabe naman. Ako, probinsyano, syempre. Pero ako para sa akin, hindi ko naniwala ng kulam eh. Pero yun nga sa amin, may ganun nangyari. Nagkakaroon ng sakit dahil kinulam daw. So yun, lumihis na tayo sa usapan natin about kay Atong Ang. So ngayon, kung ikaw napanood mo at nakita mo si Atong Ang, pagkakataon mo na para kung yumaman at maging milyonaryo. Grabe, no, ang laki ng pabuya. 10 million ng DILG. So yun, ulitin ko lang, si Atong Ang is isa sa pinaka number 1 ngayon pala, number 1 ng most wanted dito sa Pilipinas. Siyempre, grabe, napakataas ng patong talaga sa taong yan. So, siyempre, hindi naman basta-basta yan. Yun lang, sana'y magpaliwanag siya kung siya ba talaga ang gumawa or may kasalanan. So, dapat magpapakita na si Atong Ang. So, so, ulitin ko lang, kung hindi ka nakasubscribe, subscribe ka na kasi may gagawin pa tayong video. Itong video na gagawin kong sunod, abangan nyo dahil may vlogger na nagkakalat ng kanyang matindi. Kakapasok lang ng balita mga kabisdak. So yun, antabay kayo sa aking susunod na gagawin video. Yun ang ating pag-uusapan, no, mga kabisdak. So yun lang. Kung nagustuhan yung ginawa kong video, naway supportan nyo sa Bisaya Ko TV. So ngayon, babaguhin na natin yung ating content, no. Kasi nga sa previous medyo maraming nagrereklamo. So yun, ito na yung mga natin, makichismis at makimaritos na tayo ngayon mga kabisdak. So yun lang, maraming salamat na may suportahan nyo si Bisaya Ko hanggang dulo. So yun lang, maraming salamat mga kabisdak.